Okay na itong hatak ng sasakyan ni customer. Dito na ako sa part 2 sa nakailaw na check engine. Kailan pa lumabas yung ano to, check engine? Mga 2 months. 2 months na? Mga 2 months na yun, boss, di ba? Magandang araw mga boss. Kung napanood nyo yung part 1, napansin ko nga na nakailaw itong check engine dito sa dashboard ni customer. Switch off ko itong makina para i-scan ko yan. Kaya naman pala halos ayaw nilang ipagawa itong check engine na lumabas dito sa dashboard dahil nga sa after nilang mapagawa itong clutch pedal or mapa-adjust nila para humatak, lalo daw nag-sliding clutch. At ang gusto nang nag-adjust, ibaba na itong transmission at sinisigil sila ng 7K. Paano po kung mapunta kami dito sa Balasubas na hindi ko naman ako nilalaro ng tulad yung concept na pagka kaya ako gusto ko din sa mapagkakatiwalahan po talaga yung kaya ang process ko kasi yung gagastos nila tsaka na ayun talaga yung naging sisira. Ayan ang komento ni customer kaya ayaw niyang ipagawa itong check engine. Actually, nasa ibang bansa siya. Kausap ko siya dito sa Messenger. O, iscan ko na itong sasakyan ni customer para malaman ko na kung saan ang pinanggalingan ng problema ng check engine. Ayan mga boss, loading na siya. Bagyo kasi tayo ngayon eh. So nga po, ingat po kayo dyan lahat. Anong model to? 2024 po. Quick test ko na yan mga boss, tapos ilagay ko na yan sa report para malaman ko kung saan ang galing yung problema. At yan na mga boss. Fuel filter ang lumalabas na problema sa'yo ah. Ano po? Fuel filter. Pag ganyan mga boss, i-check ko muna itong fuel filter. Nandito lang naman yan sa upuan. Kung ganito yung sasakyan nyo, iangat nyo lang itong upuan. Kaya lang ang problema mga boss, hindi ko na i-play itong camera kasi nag-angat kami ng upuan. Ayun o, tagas o. Filter, may tulo. Kaya lang check engine. Hindi ko tuloy na ipakita sa inyo yung pagtanggal ko ng dalawang nut dito sa fuel filter. Pero mamaya makikita nyo naman. Ayun nga mga boss, sa nakita ko dito, nagkaroon ng leak dito sa fuel filter niya. Kaya umilaw itong check engine. At para hindi kayo mahirapan tanggalin itong socket wire sensor ng fuel filter, tanggalin nyo itong bracket ng fuel filter assembly nyo. Gumamit lang naman kayo dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal nyo itong dalawang nut. Ayan, natanggal ko na itong isang nut. Ito naman yung pangalawang nut na tatanggalin nyo. Tapos hugutin nyo itong socket wire nya. Yan mga boss, yung sa sensor yan eh. Ayan o, yan, nahugot na, di ba? Pwede mo na ngayon iangat itong bracket para ma-disengage mo itong socket wire ng fuel filter sensor mo. Nakaklip kasi yan dito sa bracket mga boss. Pag hindi mo yan tinanggal, hindi mo mapupull out itong fuel pump filter assembly mo. Ayan mga boss, natanggal na. Pwede mo na ngayon i-pull out itong fuel pump filter assembly mo para mapalitan yan ng bagong fuel filter. O ayan lang naman mga boss, napakadali lang kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Tapos sa pagtanggal naman itong fuel filter, gagamit lang naman kayo ng fuel filter wrench. Ako kasi mga boss, ma-improvise ako dyan eh. Napagtanggal nitong fuel filter, ayan mga boss, gawa lang yan sa seatbelt. Tsaka nyo ngayon pihitin pakaliwa yung fuel filter wrench nyo para lumuwag itong fuel filter nya. And mga boss, pag maluwag na, pihitin nyo na ng kamay nyo yan para ma-disconnect nyo na yan dito sa upper pump nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ang pinanggalingan nga ng tagas nitong fuel filter ay itong gasket nya or yung o-ring. Tapos itong fuel filter sensor nya sa ilalim, i-disconnect nyo yan dito sa lumang fuel filter kasi nga ililipat nyo yan dun sa bagong fuel filter naman na ipapalit nyo. Pati itong o-ring nya dito sa sensor ng fuel filter nyo, kasama rin yan sa papalitan. Dahil nga sa yung bibili nyo naman na bagong fuel filter, may kasama na yun na o-ring. Tapos chinik ko nga itong diesel nya dito sa fuel filter nang matanggal ko itong sensor. Nakita nyo mga boss, may kaunting tubig lang naman pero natural lang yun. Kaya nga tinawag na filter yan para ma-filter niya yung dumi or tubig na papasok dito sa injection pump mo. At dapat bago mo ilagay itong fuel filter sensor mo dito sa ilalim ng fuel filter na bago, punasan mo muna yan or linisan mo muna pati itong upper pump mga boss. Hanggat maaari, hipan nyo nilang yung pinakabutas ng upper pump. Hinihipan ko yan eh, para kung may bara, matanggal or dumi, matanggal siya. Ganun lang, hipan nyo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong bili ni customer na fuel filter. Alam nyo mga boss, linggo ngayon. Buti lang may bukas pa na auto supply kahit hapon na. Tapos may bagyo pa. Kaya swerte si customer na kahit na hapon na at may bagyo pa, nakakuha siya ng pyesa. Ilagay ko na itong bagong o-ring dito sa fuel sensor niya. Tapos i-connect ko na yan dito sa bagong fuel filter. Sa ilalim nyo ilalagay yan mga boss ha. Nakita nyo naman. Higpitan nyo siya ng maayos. Huwag naman sobro-sobro sa higpit. Baka itong o-ring naman i-madamage. Yung tamang higpit lang. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, dito naman sa pagkakabitan mo ng upper pump,
tanggalin mo itong plastic niya. Pati yung isang o-ring, pwede mo rin tanggalin yan. Kung ayaw mo naman tanggalin, okay lang. O, ilagay ko na itong upper pump niya dito sa fuel filter. Sa paghigpit nitong upper pump dito sa fuel filter mga boss, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit yan. Pag nag-lock na siya, okay na yun. Pwede mo nang ibalik yan sa dati niyang position. Alam niyo naman siguro kung mahigpit or hindi di ba? Kasi minsan mga boss, pag sumobra kayo sa higpit itong upper pump dito sa fuel filter, pwedeng maapektuhan doon yung o-ring niya at pwedeng magkaroon na ng leak. At bago mo ilagay itong fuel filter, i-position mo muna itong bracket niya. Ilagay mo muna yan dito sa stud bolt. Ayun mga boss, itusok mo muna siya. Pag nailagay mo na yan, tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang nut na number 12. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo kung paano ko inilalagay itong nut. O ayan, yung unang nut, ito naman yung pangalawang nut niya. Pinakapit ko na yun sa thread, tapos gumamit kayo dyan ng socket wrench na number 12 para ma-final nyo na yung higpit dito sa dalawang nut ng bracket ng fuel filter nyo. Pag okay na yung pagkakahigpit mo sa nut, pwede mo na ngayon i-position itong fuel pump filter assembly mo. Siyempre, unahin mo munang ilagay itong fuel filter sensor mo. Yung wire niya mga boss, itusok mo yan dito sa bracket ng fuel filter assembly mo. Para pag i-connect mo na itong wire papunta dito sa fuel filter sensor mo, hindi gagalaw-galaw itong wire sensor connection niya. Ayan mga boss, okay na. I-position ko naman ngayon itong fuel pump filter assembly niya. Tapos, unahin ko munang ilagay itong fuel hose na isa mga boss. Yan yung galing sa tangke. Ayan yung pinapakita ko sa inyo. Ayan ayan yung fuel hose galing sa tangke. Yan muna yung unahin yung ilagay dito sa upper pump. Ayan mga boss, kung makita nyo, di ba? Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo kung saan ko itinusok itong fuel hose. Dahil sa naitusok ko na yan mga boss, syempre, isaksak nyo sa maigi itong fuel hose para hindi siya magkaroon ng singaw. Pag okay na, gamit ka ng long nose, ilagay mo na itong clamp nya. Ayan mga boss, importante na maipit mo ng maayos itong fuel hose para hindi siya magkaroon ng leak ng diesel or singaw. Tapos, ang susunod mong gagawin dyan, ipump mo muna itong upper pump mo. Nakita mo yung kulay itim? Ayan bobombahin mo yan mga boss. Yan. Hanggang sa lumabas yung hangin dito sa loob ng fuel filter mong bago. Habang pinapump mo kasi yan mga boss, hihigop ng diesel yan buhat sa tangke mo. Tapos pupunuin niya ng diesel itong fuel filter, yung hangin lalabas. Mapapansin mo naman yan dito sa pagkakabitan mo ng fuel hose mo. Ayan wala na siyang bula na lumalabas. Kumbaga, solid na diesel na yung lalabas dyan mga boss. Means, pwede mo na ngayon ilagay yung pangalawang fuel hose mo dito sa upper pump. Yan na ngayon yung fuel hose papunta dito sa makina mo. Siguraduhin mo lang mga boss na maipasok mo ng maayos itong fuel hose dito sa upper pump mo. Hindi rin pwedeng may singaw yan. Importante na nakalapat ng maayos itong fuel hose mo. Tapos, iangat mo itong fuel pump filter assembly mo. Tsaka mo ngayon gamitan niya ng long nose para itong clamp niya, may ilagay mo siya dito sa fuel hose, maipit siya ng maigi. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut na number 12. Ipakapit mo na yan dito sa thread ng stud ng fuel filter assembly mo. At pag naipakapit mo na yan, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12. I-final mo na yung higpit para hindi nagagalaw-galaw itong fuel pump assembly mo. At syempre naman, ugaliin mo pa rin mag-check sa bawat gawa mo. Yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit. Kasi nagbabibrate itong makina pwedeng hindi maayos yung pagkakahigpit mo, lumuwag itong mga nut. Kaya mahalaga na after mong gumawa, mag-check up ka pa rin para sigurado. At yung isa pang socket wire mga boss, dito sa ibabaw ng fuel pump filter mo, huwag mo siyang kalimutang ilagay. I-connect nyo na rin yan para sigurado kayong wala kayong nakalimutan dito sa mga tinanggal nyo sa fuel pump filter assembly nyo. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakagawa mo, pwede ba lang pa-start itong makina? Neutral, laka neutral. Yun, umandar na itong sasakyan ni customer. Siyempre, bombahin nyo ulit itong upper pump nyo para sigurado ka na wala nang hangin dito sa loob ng bagong fuel filter mo. Pag matigas naman ipump yan, pwede mo na yan tigilan. Tignan natin kung meron pa yan check engine. Yun mga boss, meron pa rin siyang check engine. Pag ganyan mga boss, dahil nga sa hindi ko pa yan kasi dinilit dito sa scanner ko, switch off ko muna itong makina tapos i-delete ko yan. Sa pag-delete yan mga boss, gagamit ulit ako dyan ng scanner. Siyempre, gaya ng dati, i-program ko ulit itong spec ng sasakyan para lumabas yung fault code niya. Pero kung wala kayong scanner mga boss, itry nyo rin na alisin yung negative ng battery. Kahit mga
5 minutes lang, tapos ibalik nyo rin siya. Sa ganong paraan mga boss, pwedeng mag-off itong umilaw na check engine dito sa dashboard nyo. Kasi dito sa pag-scan na gagawin ko mga boss, pupunta lang naman ako dito sa fault code nya. Tapos i-clear ko lang naman yun. Kumbaga i-erase ko lang siya. May mga ganito talagang problema mga boss na kailangan mo pang gumamit ng scanner para ma-delete yung check engine. Pero dito sa gagawin ko, ayan, pupunta na ako dito sa fault code nya. I-clear ko lang yan, tapos lalabas na itong clear fault code successfully. Ayan mga boss, nakita nyo naman, clear fault code successfully na. Ibig sabihin, yung problema dito sa check engine ni customer, na-erase ko na yon. Dahil nga sa napalitan na ito ng bagong fuel filter na pinanggalingan ng problema. Kaya pag in-start ko yan, mamamatay na itong ilaw ng check engine. Okay na. Wala na. Okay? Okay Rod? O di ba mga boss, okay na siya. Nawala na itong ilaw ng check engine dito sa dashboard ni customer. Dahil sa okay na tayo sa check engine, switch off ko muna itong ignition. Tapos start ko ulit yan. Ulitin ko ulit, switch off ko itong makina. Tsaka ako ngayon start ulit. Kaya ako naman ginagawa yung mga boss para malaman ko kung okay ang starting itong makina ni customer. At kung meron siyang palya or meron kakaibang ingay dito sa makina ni customer, syempre dito na yan eh. Kailangan malaman na ni customer kung may iba pang problema dito sa makina niya. Hindi yung pagtapos ng trabaho, bahala na si Batman. Hindi ganun. Napakawalang kwenta mo naman na tao. Kung sakaling ang inutos lang sa'yo, tanggalin mo yung check engine. Pag natanggal mo, iwanan mo na itong sasakyan niya. Okay lang, bayaran ka na. Hindi ganun. Maling ugali yon. Dapat kung saan tayo kumikita, matuto tayong magmahal at magmalasakit ng customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.